Alam niyo po ba na etong si Zuleika Lopez or etong si Laika Lopez na GF ni Sara mga kababayan or matalik na kaibigan ni Sara Duterte ay padadalhan po ng sabina ng Senate Impeachment Court. Dahil nga mga kababayan, kung hindi dahil doon sa defense team ni Sara Duterte, hindi po makakaladkad sa matinding issue na naman eto pong si Zuleika Lopez. So ibig sabihin mga kababayan, kung matatandaan nyo, habang nagkakaroon ng impeachment trial kahapon, di ba ang ipinapakita ng defense team ni Sara Duterte ay yung video po ng pag-iyak-iyak ni Zuleika Lopez. Ngayon, nagpa siya mga kababayan yung prosecution na gawing witness etong si Zuleika Lopez mga kababayan para patutuhanan yung naging pagbabanta ni Sara Duterte. Ito nga yung pinakamatindi dito mga kababayan Si Zuleika Lopez, oo po, bilang witness mga kababayan at i-cross-examine. At ngayon, pag napatunayan nagsisinungaling ito, malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-contempt na naman po ito. Or malaki ang posibilidad na magkaroon ng perjury ito pong taong ito. So ngayon ito i-play po natin kasi sabi po dito, Attorney Zuleika Lopez, papadalhan ng sabina ng Senate Impeachment Court. So ito i-play po natin. Jed, ano ba ang pakay ni Attorney Lopez sa pagpunta niya ngayong araw? John, earlier this morning nang dumating itong si Undersecretary Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Bagamat sa mga oras na ito, wala tayong tiyak na impormasyon sa kung ano yung kanyang naging pakay dito sa Senado. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring may kaugnayan ito sa nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabanggit na kabilang sa ipapatawag para humarap sa susunod na mga pagdinig si Attorney Zuleika Lopez. Si Attorney Lopez ay itinuturing na hostile witness ng House Prosecution Panel sa Article 4 o ang kontrobersyal na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Kasi mga kababayan, ito yan Kaya siguro ipinapalabas nung defense team ni Sara Duterte yung video ni Zuleika Lopez na umiiyak-iyak kasi gusto nilang gamitin yung siguro mga kababayan na dahilan kung bakit nag-trantoms itong si Sara Duterte kaya nakapagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. Pero mga kababayan, ito tandaan nyo po, hindi po talaga may aalis mga kababayan yung ginawa ni Sara Duterte'ng pagbabanta kahit paggamitin nila si Zuleika Lopez at gamitin nila yung pag-iyak-iyak at drama nitong si Zuleika Lopez mga kababayan na kesyo ginigipit daw, hindi po talaga mawawala yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Ang threat ay threat at mananatiling pagbabanta po yan. Kahit pasabihin nung ibang mga taga-suporta ni Sara Duterte na may dahilan at conditional yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Para po sa atin, ang threat ay threat dahil kung normal na mamamayang Pilipino yung nagbanta sa buhay ng isang presidente o ng vice-presidente, malamang mga kababayan nakulong na po yun. So ngayon ituloy pa natin. The request for issuance of subpoena ad testificandum to Attorney Zuleika Lopez, Yara! the presiding officer granted the same and will be issued. Nangyari ang umano'y pagbabanta ng Vice-Presidente habang nakadetain sa kamera si Undersecretary Lopez noong... Ayan nga tingnan nyo mga kababayan yung file Etong video ng pagbabanta ni Sara Duterte naka-courtesy pa kay Harry Roque. Diba? Ayan naka-courtesy pa kay Harry Roque. Ibig sabihin, yung video na yan ay nakuha mismo mga kababayan sa Facebook page or YouTube channel ni Harry Roque. Ibig sabihin mga kababayan, isa po si Harry Roque sa pinakaunang nag-publish or pinakaunang naka-live mga kababayan nung isinasagawa ni Harry Roque, ni Sara Duterte yung pagbabanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. Kaya nga yung hinihingi ni Robin Padilla mga kababayan na original copy. Tandaan nyo, pag Zoom mga kababayan at hindi po naka-recording yan at automatic naka-live yan mga kababayan, kung sino yung pinakaunang nag-live nung video ng pagbabanta ni Sara Duterte, yun po ang masasabi natin na may-ari mga kababayan. Ano po, original na pinagmula ng video habang nakapublic ito. Anyway, ituloy pa natin.
noong November 2024 matapos ma-cite for contempt sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Samantala, kaugnay ng pagpepresenta ng mga testigo, ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, ipinauuwanan na ng Korte sa House Prosecution Panel ang diskarte sa paghaharap ng kanilang mga saksi at ebidensya. Ito ay matapos ipagpaliban kahapon ng House Prosecution Panel ang pagpipresenta sa kanilang pangalawang testigo ni si Attorney Jeremy Lotto, Regional Director ng National Bureau of Investigation. Ito, take note mga kababayan, na unang testigo pa lang yung inilabas ng prosecutor, pero napakaganda na po ng feedback sa grupo ng prosecution mga kababayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Parang ang labas nga daw mga kababayan yung nangyari 2-0 kasi nga pagdating pa lang do sa opening statement talagang durog na mga kababayan yung defense team ni Sara Duterte. Napakahina para po sa atin, napakahina ng defense team ni Sara Duterte. Nasa discretion po nila kung paano nila iprepresenta yung ebidensya. Sila rin po bahala mag-manage nung mga witnesses nila, kailan nila iniisip na magandang ipresenta yung witness na yon. Baka meron silang timing, baka may strategy po sila. We cannot really comment on ano po yun, no? Hindi naman po nasayang yung oras ng korte kasi nga sabi ko nga po sa inyo, nangangapa pa po tayong lahat at tinitingnan rin ng korte kung ito ba ay reasonable o hindi reasonable yung pagka-defer. June, bago nga umalis itong si Undersecretary Zuleika Lopez dito sa Senado, tumanggi siyang sumagot sa mga katanungan ng media sa kung ano yung naging pakay niya sa pagpunta niya ngayong araw at kung dadalo ba siya doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Gayunpaman, bumati ito sa media at nag-iwan ng isang maikling mensahe. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Yun lang yung sinabi niya mga kababayan nung nakaharap niya yung media. Yan lang po yung binitawan na salita ni Zuleika Lopez. Pero tandaan niyo mga kababayan, ako naniniwala ako dun sa sinasabi ni Attorney Jesus Palsis na next week mga kababayan may mga mag-iiyakang didishit. Kasi alam naman po natin, nung nangyari kay Zuleika Lopez, nung siya ay na-contempt mga kababayan, doon po sa House of Representatives, marami mga didishit ang nag-iyakan noon. Ngayon mga kababayan, pag siya ay naimbitahan, at siya po mga kababayan ay pamali-mali na naman ang sinasabi, pihado marami na naman mga didishit ang mag-iiyakan. At saka mga kababayan, ito buhat nung nadawit, etong pangalan ni Zuleika Lopez, bigla ang bumait. Etong si Sara Duterte na tila kinakabahan na. June, ngayon ay nag-aabang tayo sa impormasyon mula sa Senate Impeachment Court o kaya naman sa Clerk of Court sa kung ano yung detalye ng pagbisita nga dito ngayong araw ni Attorney Zuleika Lopez at ayan yung mga inaasahan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, June. Ayan, di ba mga kababayan, pumunta daw si Zuleika Lopez, dyan daw po sa Senado. Ngayon, kung matatandaan nyo, nagsalita naman po yung Secretary ng Senate at sinasabi mga kababayan na wala naman daw kinalaman sa usapin ng impeachment yung pagpunta nitong si Zuleika Lopez. So ngayon, kung titingnan po natin, nagkaroon ng interview sa ANC. Ito pong si Sal Panelo at nananakot pa siya mga kababayan sa prosecution o sa mga prosecutor na kapag ka daw po isinampina o ginawang witness ng prosecutor, etong si Zuleika Lopez, magkakaroon daw po ng kaliwanagan. At tila yung reklamo ng grave threat kay Sara Duterte ay hihina daw mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin. Former Chief Presidential Legal Counsel. Kasi sabi dito, ayon kay Panelo, summoning Zuleika Lopez as a witness will be damaging for prosecution. Yan po yung sabi ni Panelo. Counsel Attorney Salvador Panelo warning the prosecution panel of summoning Zuleika Lopez as a witness. Panelo believes Lopez's testimony will be damaging to the prosecution.
Ah, Itong prosecution, di nila alam. Palibasa, wala silang ebidensya. Akala nila makakatulong si Attorney Laika Lopez. Lalong liliwanag. Kasi may papakita ron sa kanyang pamamagitan ng testimonya kung paano ino-oppress. Liliwanag lalo kasi makikita mo na talagang ino-oppress lahat ng mga identified kay Inday Sara maliban pa sa kanya. eto nga nakakapagtaka. Paano kaya nasasabi ni na Panelo na ino-oppress etong si Zuleika Lopez? Maliwanag nga na ilang beses ang hindi nagsabi ng katotohanan doon po sa hearing mga kababayan dyan sa Kamara noong mga panahong inimbitahan po siya na ang chairman ng komite mga kababayan ay eto pong si Congressman Joel Chua. Diba ilang beses siyang tinatanong? Hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya po siya na-contempt mga kababayan. Ngayon, ang sa atin mga kababayan, in my personal opinion, kapag ka hindi nakasagot si Zuleika Lopez mga kababayan sa cross-examine ng prosecution at sa cross-examine mga kababayan ni Attorney Ligutan, malaki ang posibilidad mga kababayan na makaladkad na naman ito sa napakatinding isyo. Ang kawawa dito mga kababayan ay si Zuleika Lopez at yung defense team ni Sara Duterte na nagdawit sa kanya dyan. Pati mga kasama niya, pamilya niya, talagang uubusin nila. Sira nila, pakukulong nila, ipipressure, i-intimidate nila. Sa tingin ko, lalong mababaon sila. Another legal mind believes the Supreme Court will not dip its hands in the impeachment trial of Vice President Duterte. UP College of Law Associate Dean Paulo Tamasa says it is unlikely that the High Court will interfere with the proceedings despite the motion filed by Duterte ally attorney Israelito Torreon. Torreon asked the SC to stop the trial as he questioned the authority of Center Judge Francis Escudero to sit as presiding officer. If you look at decisions ng court, ang explanation doon is yung intent of the ratifiers, of the people yung important. And therefore, yung intent of the framers, best guess lang yan kung ano yung intent of the ratifiers. So, the text is supreme there. I think potentially panis na siya, no? Kasi nag-pass na yung moment Kung ano man yung issues doon, no? Nandito na tayo sa trial. Tama. So, kung i-promote natin yung Constitution as one for accountability and yung impeachment as a process for accountability, bakit natin pipigilin yung punto na nariyan na yung ebidensya? Now here's a quick look at the flash business headlines from overseas. A federal judge has approved the U.S. Securities Exchange Commission settlement with Elon Musk. Ito, ibang usapin na to mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, itong ginagawa ni na Panelo, sinusubukan nilang takutin yung prosecution para hindi imbitahan or hindi ituloy yung pag-iimbita dito po kay Zuleika Lopez. Pero para sa akin mga kababayan, maganda na rin at inimbitahan itong si Zuleika Lopez kasi magkakaroon ng kaliwanagan mga kababayan itong usaping ito. Tsaka kahit itanggi nila ng ilang beses to, maliwanag naman po kasi yung ebidensya mga kababayan Napanood ng sambayan ng Pilipino yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng former House Speaker. At take note mga kababayan, yung ginamit siguro na Zoom nitong mga nag-interview kay Sara Duterte yung sa OBP Media mga kababayan. So mamaya, bibigyan natin ng kaliwanagan yan. So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan. Dito nga mga kababayan sa sinasabi ko kanina, na buhat nung naimbitahan, etong si Zuleika Lopez mga kababayan ng impeachment court bilang witness ng prosecution, bigla pong kinabahan etong si Sara Duterte at biglang nagsabi sa gobyerno, nakikiusap na sa gobyerno, na tama na daw po muna ang politika mga kababayan. So ito, i-play po natin. Unang-una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal. Ito bigla ang nag-iba ang tono mga kababayan ni Sara Duterte dito. Yung dating makikita nyong matapang, sinisiraan ng gobyerno, inaalipusta ang presidente. Ngayon, iba na po ang tono ni Sara Duterte mga kababayan dito. Ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Pero itigil na muna daw yung pamumulitika mga kababayan at yung pananawagan daw ng transparency at pananagutan.
sabi ni Sara Duterte. Ayan, tuloy pa natin. Ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan Oh. na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. Ayan o. Diba yung dating nangaalipusta ng lalait sa gobyerno? Iba na ang sinasabi ngayon, siya na nakikiusap na itigil daw muna ang politika. Itigil daw muna mga kababayan yung pananawagan ng transparency at accountability na ang layunin naman daw po ay unahin yung interes ng mga politikong iba. Pero kung tutusin mga kababayan, sino ba makikinabang dito pag itinigil yung panawagan ng transparency at accountability? Di ba si Sara Duterte? Ibig sabihin kaya siya nananawagan ng ganyan kasi alam niya mga kababayan sa sarili niya natatamaan po talaga siya. Alam niya sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad mga kababayan na ma-impeach po siya dahil nga napakahina ng kanyang defense. Hindi ba siya nagbabasa? Hindi ba niya nakikita yung feedback na mga kababayang Pilipino po natin? Especially mga kababayan, yung mga luminaries. Ano yung sinasabi ng mga luminaries? Ang hina ng defense mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya malaki ang posibilidad mga kababayan, especially yung sinasabi ng mga kababayan Pilipino po natin, malaki ang posibilidad na ma-impeach talaga etong si Sara Duterte. Kaya nga siguro nananawagan na ng ganito mga kababayan dahil bukod sa ipapatawag yung kanyang GF, yung kanyang girlfriend o matalik na kaibigan mga kababayan, ang isa pa dito, alam niya sa sarili niya, natatamaan po talaga siya ng matindi. Kaya nga kahit anong kabubuhan, ang sinasabi ni Robin Padilla mga kababayan, nung mismong araw ng impeachment, talagang malakas pa rin yung pagsuporta at paniniwala na mga kababayang Pilipino po natin doon po sa witness na si Kalilong. So ngayon mga kababayan, kung mapapanood nyo, ito yung mas pinag-usapan kahapon yung itinatanong ni Robin Padilla mga kababayan about do sa pagkuha ng video ng pagbabanta ni Sara Duterte. Ano po nitong si Kalilong. Anyway, ito i-play po natin. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes sir, ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is the affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako sir, ako po yung nag-execute sir. Kasi hindi po yung mismong tao? Yes po, ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record. Tama. Hindi po yung mismong tao? Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit? Yes, Your Honor. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po? Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Hindi mga kababayan, ganito yan. Doon sa usapin na record, malaking posibilidad na wala talagang record dyan. Kasi nga live ginawa yung Zoom meeting nila mga kababayan. Parang Zoom meeting yan press briefing na naka-Zoom. Ngayon mga kababayan, ang ginawa doon sa press briefing na naka-Zoom na yon ay inilive. Ang nag-live noon mga kababayan nung araw na yon, isa si Harry Roque. Sa pinaka nag-live nung media conference ata na yon o press briefing ni Sara Duterte na naka-Zoom. So ngayon, tingin ko dyan mga kababayan, hindi na i-record dyan. Kung di,
na i-live yan mga kababayan on the spot habang ginagawa nila yung press briefing ni Sara Duterte kung saan po siya nagbanta. Kasi mga kababayan kung titingnan po natin, maliwanag naman kahit tingnan nyo doon sa mga media, ang malimit na nakalagay na courtesy na pinagkunan nila ng video ng pagbabanta ni Sara Duterte ay si Harry Roque. Diba? So ngayon, ang ginawa ni Kalilong, inirecord niya yung live ni Harry Roque. So kung meron mga kailangang kuhanan, katulad ng sinasabi ni Robin Padilla ng affidavit mga kababayan, ay walang iba kung hindi si Harry Roque. Kasi siya yung isa sa pinakaunang nag-publish habang naka-live sa publiko mga kababayan nung video ng pagbabanta ni Sara Duterte on live. Di po ba mga kababayan? Ngayon, ang tanong dito, paano mo kukuhanin yung affidavit ni Harry Roque kung wala naman siya sa Pilipinas? At saka take note mga kababayan yung video ng press briefing ni Sara Duterte, hindi po yan private ni record. O hindi po yan private ginawa. Yan po ay nakapublic. Kaya nga naka-live habang nagbabanta itong si Sara. Anyway, tuloy pa natin. Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Walang raw file yan. Tingin ko walang raw file yan mga kababayan. Kasi doon po natin malalaman kung original ba. Kung yan sana mga kababayan ay katulad ditong gamit natin na OBS, na habang nagla-live tayo pwede nating i-record. Ang problema mga kababayan, pag Zoom kasi, ewan ko na lang pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, pag Zoom kasi, pag hindi mo na i-record dyan at diretso live lang yan, wala talaga mga kababayan. Tingin ko walang raw file to. Oh, hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. Parang ganito, sabi dito, hindi po ako si Mike si Jake po ako. Sabi dito, Mike, yung pag-vlog mo, sample, inirecord ka ni Mr. Kalilong. Di ba siya ang magiging original na records ni Kalilong? Oh, tama yun. Pwede siya mag-execute. Kasi siya yung isa sa pinakaunang nag-record. Tama po yun. Halimbawa, ito, may pagbabanta ako dito. Minumura ko si ganito, ganyan. Inirecord ako halimbawa ni Mami Lynn Chavez Tamore. Tapos siya ang nag-execute. Pwede yan mga kababayan. Pwede nga siya yung pinakaunang sabihin na pinakaunang nag-record niyan. Pero kung titingnan po natin yung hinahanap ni Robin Padilla na original, pwede na nating sabihing original yung pinagkunan niya na video kay Harry Roque. Kasi si Harry Roque yung pinakaunang nag-publish sa publiko habang naka-live nung video. Mga kababayan, so ngayon, hindi pa nakontento sa pagtatanggol kay Sara Duterte, etong si Robin Padilla. At ito pa yung sinabi niya mga kababayan. Basahin po natin. Nasaan ba yun? Robin Padilla. Yan. Sabi niya dito, eto Yan. Sabi dito ni Binoy, mga kababayan, o ni Boy Sile, eto daw, ibang klase talaga ang mga bayaran. Kahit alam nila ang katotohanan ay ililigaw ninyo ang mga tao. Ang Zoom ay nakakapag-record ng kahit anong pangyayari, conversation, maging personal o live, makikita mo yan sa screen. The host can do live stream and record it. May built-in Zoom recording. Oo nga mga kababayan, totoo naman yan. Pagka halimbawa gumamit ka ng Zoom, kung gusto mong i-record habang naka-live, pwede mong i-record yan. Parang katulad nitong OBS. Pag gusto mong i-record habang naka-live, pwede mong i-record yan. Ngayon, ang tanong ba, may in-record ba nung may-ari ng Zoom yung buong usapan na 2 hours? Sa tingin nyo, may isip pa kaya nila yan? Lalo na't ang layunin nila ay i-public talaga yung live streaming nila. Mga kababayan, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, yan ang original copy na tinatawag, recorded, ng kung sino man ang nagsasagawa ng Zoom meeting o interview. Lahat ng kumopya diyan sa live feed, maging ano man yan, galing sa internet, duplicate na yan. Anything recorded as duplicate can be manipulated. Yung original recorded file na gumawa ng Zoom meeting,
Yun ang raw at siguradong walang manipulation. Yan po yung sabi dito. Doon ka dapat mag-authenticate, hindi sa kinuha mo lang sa internet. Trabaho ng investigador na hanapin ang raw o original recorded ng creator ng meeting o ng interview. Ako ay 40 years sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Ang sertifikasyon ko mass media ay experience mula sa old school hanggang ngayon sa technology. Isa lang ang lagi kong source ng lahat ng copy, raw file, the original, yun ang laging basihan, hindi ang duplicate file. Huwag akong questionin ninyo sa mass media. Questionin ninyo ang bagong graduate, hindi ang matanda na sa mass media. Goodness! Yan po yung sabi mga kababayan ni Robin Padilla. Pero kung titingnan po natin, ang paliwanag talaga dyan kung sino yung pinakaunang nag-live at halimbawa may nag-record, original na yung pinagkunan nung nag-record na yon. Kasi nga, ang pinakaunang nag-publish niyan habang naka-live ay walang iba kung hindi si Harry Roque. At maliwanag naman ang sinabi ni Kalilong na yung video mga kababayan kinuha niya sa live streaming ni Harry Roque mismo. So ibig sabihin mga kababayan, lalo na't kaalyado ni Sara Duterte yan, masasabi na natin na original yan. Ngayon naman mga kababayan, kung ang hinahanap ni Robin Padilla yung mismong raw file, di tanungin niya mga kababayan, itong OBP Media. Kasi nakalagay po dito, ito yung mismong video mga kababayan Ang nakalagay dito, courtesy of OBP Media. O di tanungin niya yung OBP Media kung may kopya bang, kung may raw file ba. Kasi mga kababayan, sabi nga dito ni Attorney Carlo Ibanez, sa mga di nakapanood, ito ang video interview kay BP Sara. Video was properly identified, marked, and authenticated. Wala nang lalakas pa sa ebidensya na ito. Ayan kung makikita nyo, may nakalagay, courtesy of OBP Media. So, ibig sabihin mga kababayan, bukod sa OBP Media, bukod kay Harry Roque pala, ang isa rin sa naglabas nung video mga kababayan ay ito pong OBP Media. O bakit hindi tanungin ni Robin Padilla to? Ayan play natin. Po pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay naman po ma'am. Kasi sila naman sila talaga yung bastos. Ayan paano sasabihin na fake yan? Paano sasabihin mga kababayan? Alam niyo ang problema kasi kay Robin Padilla, pinagmamalaki niya na matanda na siya sa mass media. Anong pakialam namin kung matanda ka sa mass media? Ang pinag-uusapan dito yung katotohanan na mismong napanood ng mga kababayang Pilipino natin habang naka-live mga kababayan. Paano pa sisinungalingan yan? Maraming mata at tenga ang nakakita at nakarinig niyan at nakasaksi niyan. So paano mo pa sisinungalingan yan? You read what you saw. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami. Alam mo, Senator Robin Padilla, dapat ang sinisisi ninyo dito, etong si Princess Maui Kung hindi masyadong madaldal to at hindi mapag-imbento ng kwento at nagtatanong ng kung ano-ano, provoking question kay Sara Duterte, hindi naman makakapagsalita ng ganyan si Sara Duterte. Diba yung problema, masyado nagmamagaling yung vlogger na si Princess Maui. Tinanong niya ng provoking question si Sara Duterte kaya nakapagbanta ng disoras mga kababayan. Diba? Alam nyo yung mga didisit dyan, ang sisihin ninyo kung bakit mai-impeach etong si Sara Duterte dahil sa ginawa niyang pagbabanta ay walang iba kung hindi etong DDS vlogger na si Princess Maui. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mapapahamak si Sara Duterte. Marami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi. It seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin. Or Ayan I don't know if it's true na meron daw silang Operation Romanovs. Yan.
Eto, dito pa lang sa tanong mga kababayan, makahalata nyo ng fake news agad. Ito ba hindi ba ito naintindihan ni Sara Duterte bago siya nagbanta noon? Yung tanong pa lang mga kababayan, mahahalata nyo na hindi talaga totoo. Kasi hindi sigurado yung nagtatanong. Ito, ulitin natin. During the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. And Di ba ano yung sabi dito? Ewan namin, baka mamaya totoo yung mga naririnig namin. Ibig sabihin, nakarinig siya ng chismis na ganito ganyan. Hindi namin alam kung totoo yon. Hindi man na-predict ni Sara Duterte yan na kung hindi naman pala totoo at hindi sigurado yung nagtatanong sa kanya, dapat hindi niya na sinagot. Di ba mga kababayan? Ang problema, nasa nagtatanong din yung problema eh. Alam niyang hindi na nga totoo chismis yung narinig niya, tinanong niya pa. Kaya nga yung mga didishat dyan, dapat magalit kayo ng matindi. Dito kay Princess Maui. Ito yan mga kababayan. Asan ba yun? Ayan, ito yan Wait lang. Pakita ko lang yung mukha. Ayan. Ayan yan mga kababayan. Alam nyo, dapat dyan kayo magalit eh. Dapat dyan kayo magalit. Hindi doon na, hindi sa gobyerno. Hindi sa prosecution. Dapat dito kayo magalit dahil kung hindi nagtanong ito ng provoking question na hindi naman pala siya sigurado, hindi makakapagbanta etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, yan dapat ang sisihin ninyo. Anyway, tuloy pa natin. baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-ingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Ayan Diba? Minsan kasi yung mga vlogger ni Sara Duterte, minsan gumamit kayo ng utak. Hindi yung ipinapahamak ninyo, yung amo ninyo. Diba mga kababayan, alam nyo, dalawa yung na-establish dito eh. Una, bago pa mangyari mga kababayan yung ganitong insidente, may kinausap na talaga si Sara Duterte para itumba ang presidente. Yan yung isa sa na-establish dyan mga kababayan. Bago pa lang mangyari lahat ng yan, yung mga pagbabanta na yan, yung mga sinasabi nilang conditional threat na yan, may kinausap na talaga si Sara Duterte para itumba ang First Lady, ang Presidente at ang former House Speaker. Mga kababayan, ibig sabihin, kumontrata na talaga siya ng hitman. Yun yung katotohanan dyan. Yan yung pinaka na-establish dyan mga kababayan. At ngayon, yung ipagpipilitan nila na conditional threat daw yan, tandaan nyo mga kababayan, ang threat ay threat. At yung ginawa ni Sara Duterte, kung normal na mamamayan ang gumawa niyan, malamang at kung sa panahon ng tatay niya yan, malamang nakulong na o dinampot na mga kababayan at ikinulong. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yung mga didishit dyan, ang payo ko sa inyo, kay Princess Maui kayo magalit. Dahil kung hindi siya nagtanong ng provoking question, hindi haharap si Sara Duterte sa ganitong klase ng problema. Nabilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ako pala sa dala niyo. Ayan yan ang inyong kagalitan Princess Maui. Koko didishet mga kababayan, ito kung ako didishet, mag-unsubscribe na ako dyan. Totoo yan. Kasi, alam nyo, kung ikaw ay diehard Duterte supporter, syempre may inis ka eh.
nahaharap si Sara Duterte sa napakatinding problema na pwedeng matanggal sa posisyon, mga kababayan, bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil dito sa vlogger na ito. Di ba na nakarinig lang ng chismis, ipinahamak na yung kanyang amo. Di ba dapat, mga kababayan, kung ikaw DDSet, mag-unsubscribe ka na dito. Ipinapahamak si Sara Duterte. Ano po, so yan mga kababayan, maliwanag naman nakalagay dito. Courtesy of OBP Media. O ngayon, kung naghahanap ng raw file si Robin Padilla, dapat magtanong siya sa OBP Media. Pero as long, mga kababayan, nang pinagkunan ng video ni Kalilong, yung live streaming ni Harry Roque mismo, mga kababayan, habang inilalive niya, minimiroring niya itong pagbabanta ni Sara Duterte, yan po, mga kababayan, masasabi na natin na original yung pinagkunan ni Kalilong. At kung naghahanap si Robin Padilla ng affidavit ni Harry Roque, di siya na lang ang pumunta ng dahig at kumuha siya ng affidavit ni Harry Roque doon. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan.